Good morning, everyone. Good morning, asset builders. Good morning, P6. Good morning, Lifestyles North America. Thank you so much that you're here. This is such a blessing for all of us to witness and hear the very inspiring speaker we have for this day. She is a massage trainer, a traditional business owner, a full-time business owner of lifestyles, 2019 Good Morning World Best Endorser, 2020 Lifestyles Rising Star nominee, 2022 Lifestyles Highest Group Growth nominee, and the product of our own product. Let us please welcome the beautiful GMD Blanca Remucha. The floor is yours, GMD. Wow, thank you so much, Gemdy Miles. Thank you, everyone. We have 40 millionaires in the room right now. So are we all blessed? Are we all excited? Hinahanap ko yung slide ko kasi first time ulit na what's this, mindset training. So, ito yung, teka lang, where is that? North America? Miles, can you do it for me na lang? Wait ha. Yes, Sorry, I'll, pag I'll do it. live talaga, Yes, ganito. okay. Hindi, On it, on it. hindi siya na-prepare. Na-prepare siya kanina, pero parang na-tense yung ano, no? Ito na. Okay. Okay. Okay, so, maganda ba ang gising nyo today? Yes, ako din. Ang ganda ng gising ko kasi, um, sabi ko, nung na-invite ako ni GMD Miles sa mindset training na to, hindi na ako makatulog. In fact, 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. So, ako yung nauna na nag-affirm. Kasi nakaka-nervous din pala na ganito kalaki, ganito umabot, ganito kalayo umabot yung mindset training natin. So, para mas ma-feel nyo din yung ganda ng umaga, ganda ng gising, maganda, let's have first our affirmation, okay? So, um, next slide, GMD Miles. Okay, so ang gusto ko pag nag-affirm tayo, hawakan niyo po yung puso ninyo and then say it from your heart kasi ang ganda talaga ng feelings pag ganito po siya. Okay, so let's have this first. Wake up. Today is your day. Inspire someone. Smile. Be awesome. And you rock. Next is I am ready to commit to my ideal life and the world works along with me. I take the first step and the rest comes naturally. And I see obstacles as an opportunity to grow. My life filled with meaning, purpose, and passion. I believe in my skills and abilities. I breathe in courage and exhale doubt. Yes or yes? Yes. So, nafe-feel nyo ba yon? Masarap ba? Exhale, inhale, feeling positive and exhale yung mga negativity para maganda yung yung magiging pagkinig natin sa ating mindset training. So anyway, nung nag-ask sa akin si GMD Miles, di ko talaga maisip kung ano ba yung pwede kong ibigay na training. And then, um, kasi itong bahay na nandito ako ngayon na nag-talk, we just moved in last
February 10 this year. And nung nag-move in kami, meron po akong nakikita na book, I mean notebook ko, kung saan yun po yung time na nag-attend po ako ng mindset training ni GMD Peng during our national NMD path to NMD training. So ano yung nakikita ko? Ito siya stabilizing organizational growth. So bakit yun yung naano ko? Bakit ito yung topic na nakikita ko? Kasi po, sa nakikita ko ngayon, marami po sa atin. In fact, ito pong topic ko, pwede ko po siyang i-share yung journey ko dito sa lifestyles, kung paano po naging stabilize, paano po namin naging strong or stabilize yung organization namin. No, so again, I am one of your global marketing director, Blanca Rimucha, from Cordova, Cebu. So nandito na po ako sa Cordova. So for today's topic, I have entitled this again, yung kanina, stabilizing organizational growth. No, this refers to efforts, aimed at ensuring consistent, steady, and sustainable expansion within an organization. This involves implementing strategies, practices to maintain balanced growth while managing potential risks and challenges. So other companies are doing this, right? Meron silang mga strategic planning, meron po silang yung mga clear goals natin, clear goals, gaya nating mga distributors, gaya ng mga natin kung ano yung mga goals, So sa mga company, ganin din yung mga ginagawa nila. May short and long-term goal. Tapos may marketing analysis, may financial management, human resources, performance, monitoring, and etc. So, lifestyles company, di po ba yung lifestyles company natin, our company, is also doing it, right? Miss Mine, nandito siya ngayon. Meron din silang mga strategic planning, may mga human resources, mga ganyan, So today's mindset training, it is a privilege to share with you how my organization has grown. Okay, excited ba kayo? Pero basic lang talaga ito at wala po akong libro na ginagamit para masundan lang po natin siya. Okay? So, if are we all excited? Type 1 nga pag excited kayo. Tingnan natin kung excited ba talaga kayo. Okay. So, to start with, I have here, yung meron akong question. One question lang, Ito siya. How do we define a stable a stable organization? So, paano, pwede bang ibalik mo siya, ma'am, GMD Miles, doon sa number 1, consistent performance? Iano ko lang. Next. Okay, thank you, GMD. Ay, diretso ba siya? Teka lang ha. Okay, yan. Thank you. So, consistent performance, yun yung una dapat pag consistent kasi, consistent performance, the team, regular, pag meron yung tinatawag natin na consistent performance, the team regularly meets or exceed its goal and targets, Dapat tuloy-tuloy yung pagganap. And there is always yung sinasabi natin na increase efficiency among the distributors because they take full ownership of their business. So paano ba natin malalaman na they take full ownership of their business? Of course, number 1, pag nag-take full ownership po ang isang distributor, mas lesser need of supervision and delegation. Tama po? Na pag sinabi natin na super less yung supervision and delegation, kahit wala kasi si upline, ginagawa nila yung trabaho nila. Maganda po kasi pag ikaw nagtitake full ownership ka, hindi mo na hintayin kung sinong nandyan. Ikaw mismo ang gagawa kung anong nararapat. Dapat may mga ginagawa ka para sa team mo. Dapat may gagawin ka
para hindi po hindi po mawawala yung organization mo, no? Kailangan alam mo din kung paano mag-goal setting, lalo na ngayon, katatapos lang po ng cut-off natin. Kumusta na po ba lahat ang distributor? Are you having your goal setting? Dapat po kasi yan mag-umpisa sa sarili mo. And then meron kang goal kung ano yung gusto mo sa August volume. And then tawagin mo ulit at tawagin mo din, i-gather mo yung team mo. And yun, dapat meron kayong goal setting. Tapos tingnan nyo kung sino sa team ang pwedeng ma-promote. No? Maganda kasi pag ganyan, doon mo makikita mo talaga na mas stabilize yung organization mo. And ano pa, they build confidence, no? Pag sinabi nating, wala pa ako dyan, Jem D. Miles, nasa consistent pa lang. Thank you po. They build confidence. So, pag sinabi kasing may confident kasi, pag may confident yung isang distributors, alam nyo ba, kahit po abogado o kahit doktor, kahit po sino yung kausapin mo, pag ikaw ay confident ka sa mga ginagawa mo, sa STP, confident kang mag-close, confident kang magbigay ng sarili mong training sa team mo, nakakatulong po talaga iyan. Huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya. Huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi pwedeng lalaki yung organization dahil hindi mo alam. Hindi po pwede yan, no? And kailangan you have, may confident ka rin to promote the trainings and events. Kasi yung iba, hindi na sila nagpo-promote ng events. Kahit nga dito sa Zoom natin, hindi na sila nagpo-promote, hindi sila nagbibigay ng mga anong meron dyan. Alam mo, kung ikaw confident ka mag-promote sa trainings, confident ka mag-promote sa mga events, alam nyo ba lahat ng na-invite mo na mga downlines, lahat ng mga invite mo na mga tao, nakakatulong po yan para additional additional na tao mo dyan sa organization, and tuloy-tuloy mo lang yung mga ginagawa. Later makikita mo na nandun ka na pala sa tuktok, no? And ano pa, follow the system, no? Consistently following with application. Iyan po yung kagandahan eh. Pag kasi nandyan na given na po yung system, ang problema na lang po is minsan hindi po natin siya na-apply. No? So dapat gawin natin po yan consistently, no? Para po makikita mo na ikaw mismo, sasabihin mo sa sarili mo, oh my God, lumalaki yung payout ko, no? Maganda ba yung feeling na lumalaki yung payout mo every month? Maganda ba? Kasi pag maganda po yung feeling natin na lumalaki yung payout, mas lalo po tayong nagaganahan. Tama po ba? Okay, next slide, Miss Jen D. Miles. Thank you. Strong cohesion. Pagkakaisa. Yung team mo ba ay merong pagkakaisa? Kasi napakaganda po kung lahat po sa isang team ay may pagkakaisa. Well, anyway, hindi naman po lahat, iba-iba po yung environment natin, iba-iba po yung mga ugali natin. Pero ang kagandahan lang kasi pag ito po kasi yung sinasabi tight knit, no? Harmonious relationships among the team members. That team members work well together, communicate effectively, and support each other, which contributes to a collaborative and productive work environment. Dapat po talaga tayo magkakaisa. Pakinggan yung bawat isa, pakinggan yung downline, at ikaw din downline, pakinggan mo rin yung mga uplines mo. No, kasi kung meron tayo niyan sa isang team, iisa lang kasi ang goal ng lahat eh. Ano ba yung goal natin? Yung goal natin is lahat tayo maging GMD. Yes or yes? No? So kung yun yung goal ng bawat isa, makaka-create po tayo ng magandang leader po pag nandyan po yung tinatawag natin na collaboration at saka communication, no? Agree ba kayo? Yes or yes? So number 3, clear rules and respond. Next. Thank you, Jen D. Miles. Clear rules and responsibilities, no? Each member, dapat talaga bawat distributor, bawat member, understand their rules and responsibilities. Leading an efficient task execution. Ikaw ba na nandito? Ilan ba tayo? Sa room, thank you so much. We have 62
participants in the room. Lahat naman tayo, lahat naman ng nandito na 61, we are all distributors, right? Hindi po yan GMD, DD lang yung nakinig. But alam ko, lahat kasi tayo distributors. Ikaw ba sa sarili mo, are you taking yung rules and responsibilities, nagawa mo na ba? No, nagawa mo na ba yun sa sarili mo? At kasi pag nagawa mo yan sa sarili mo, alam mo yung responsibilities mo, pwede mo kasi yung mapasa doon sa iba, doon sa mga downlines mo. And it will lead you, no, to mga efficient na trabaho mo. So, number 4, effective communication. Importante po ito para malaman natin na stable ang organization. Kasi pag wala na po yung communication, alam natin kung saan papunta. No, alam natin kung saan papunta. Pag hindi po, wala po tayong both communication sa mga uplines and downlines natin. Minsan din tayo ayaw kong wala po akong ibang inaano dito but sarili ko. I hope hindi po mag-iba yung feeling na nandito. But ako sometimes kasi um, pag napasok na sa isip mo na hayaan mo na, hindi na kumokontak sa iyo yung downlines, ay wala namang kasi GMD naman na ako, bahala sila hindi pa. No? Tayong nakinig ngayon, ganun ba yung minsan nasa isip natin, no? Of course, human as we are, but this is very important talaga yung communication, no? There is dapat open, honest, and regular communication between downlines and uplines, no? Sana yung mga downlines, sana wag niyo isipin, wag kayong matakot na baka pagalitan kayo ng uplines ninyo kasi hindi niyo na ginawa yung mga dapat gawin. Wag, kasi hindi niyo ba alam yung communication na kailangan natin, nakakatulong yan para ma-resolve yung mga issues na meron, no? Agree ba kayo? Pag may mga issues na meron yung bawat isa, pag may communication yung bawat team, ay talaga naman pong sabi nga ni Tatay Abing, yung soon to be GMD namin na tatay, pag yung problema daw po, pag napag-usapan, it's 50% solved. So doon talaga, nung nalaman ko yan, sabi ko, napakaganda talaga pag open communication ay nandiyan dyan, no? Of course, with the team and which helps in resolving issues quickly, lalo na pag during counseling, dapat hot tayo ha. Wag yung hot na mainit, no? Hot na sa gabi, wag yan. But hot, honest, open, and be truthful. Kasi pag honest ka, pag open ka, pag truthful ka doon sa mga counseling na ginagawa ninyo ng apply ninyo, rest assured po, matutulungan po kayo lalo na pag kayo ay na-feel ninyo ay natutulog na po kayo o kaya yung organization ninyo. Yes or yes? No? Number 5, strong leadership. Ito talaga yung maganda, no? The team has effective leadership that provides direction, support, and motivation. So ikaw pag leader ka kasi, alam mo ba, hindi kailangan na maging GMD ka para matatawag ka na leader. Kahit DD ka pa lang, pwede na po kayong maging leader. And dapat makikita nyo yan sa sarili nyo na, inspiring pala ako. Kasi alam nyo ba, kahit dependent distributor, pag may nag-approach sa kanya, ma'am, ang ganda ng story mo. Ang ganda pakinggan, na-inspire po ako sa iyo, ganyan. Alam mo, dyan pa lang, pag narinig mo yan, mafe-feel mo na agad, ay, pwede pala akong maging leader. Ganyan. So, wag mong ayaw ipaubos ha, yung sarili mo. Dapat i-flip mo palagi yung sarili mo, no? So pag ikaw ay pag na-practice mo 'yan, you're going to have a strong leadership. Sure po ako niyan. And number 6, adaptability. The team can adjust to changes and challenges while maintaining productive and moral. Okay? So yan po yung yung first na question ko, how do we define a stable organization? Marami pa po yan, ito lang po yung nakikita ko na sa tingin ko ay makakatulong talaga. So next slide. Okay. So meron dito, never have to work for money. Ano ba yan, GMD? Ano bang ibig sabihin yan? Nagtalagang, kumbaga sa Bisaya, nagwadwad, no? Nagtrabaho kami ng para po kami kumita. Actually,
never have to work for money. This is all about passive income. Yung binabanggit dito, hindi na kailangan, yung bang, hindi mo na kailangang magtrabaho, 2 jobs, 3 jobs, kung ano pa yung ginagawa mo, marami, traditional business na mga additional dyan, kung ano-ano na lang ang naisip mo. Kasi pag yan ang ginagawa mo parati, ito yun eh. No, sabi dito, oh, next, Jendy Miles, money motivates a majority of people who work. No, money motivates a majority of people who work. No, pwede nating i-apply yan, no, sa mga empleyado, gaya ko noon, at saka sa mga traditional business owners, no? So, next GMD. So, people work to earn a living and they strive to put food on their table as well as to pay the bills. Research shows that money is the primary motivating factor that compels people to wake up in the morning to go to work. Tama ba? No? But iyan po, pwede nating ma-apply yan sa mga empleyado pa sa ngayon o kaya sa mga traditional businesses na meron pa kayo ngayon. No, why not kung kaya lang, no, kung kaya lang para po mawala, para po pwede na kayong mag-resign ng maaga, pwede po kayong tanggalin ni paunti-unti yung traditional business ninyo. Kasi nangyari po kasi sa akin yan eh. Nung hindi pa po ako na leverage, hindi pa po ako, wala pa po akong passive income, ito po talaga yung ginagawa ko araw-araw. Imagine niyo po, 22 long years po ako sa employment. Sa 22 long years na po yan, at the age of 16, trabahante na po ako. Alam niyo po yan. 1998 po, nag-umpisa na po akong nag-massage. Hanggang naging massage trainer po ako. Naging spa manager po ako. Pero alam niyo ba, hindi po, for that long years ha, na 34, kasi I am now 52, I am a mother of 3, and a grand lola of 2. Alam niyo po ba kung hindi ko nakita yung lifestyles? Siguro hanggang ngayon po, hindi ko po ma-achieve yung ganda na meron ako ngayon. Kasi nung nag 40 years old po ako, para po akong 70 years old dahil po sa kakatrabaho. So, ito po yung mga ano natin, yung gusto natin lahat, 'di ba? Never have to work for money. Yun bang hindi na ikaw ang maghahabol sa pera? Gusto niyo ba 'yan? No, so kung gusto niyo 'yan, ito po yung next. Don't work for the money. Di ko naman naintindihan yan, GMD eh. Don't work for the money. Sabi mo maghanap ng money. Ang ibig ko pong sabihin kasi niyan, pag ikaw po kasi ay isang distributor o kaya nandito ka na sa lifestyles, madalas po kasi pag nag-umpisa po tayo, first thing first, unang-una ang gusto natin is ano, yung kasi ako nung pumasok ako ng lifestyles, ang una ko po kasing ginawa is gusto kong gumaling. Yun po yung una. And then later na po pumasok yung gusto, lalo na nung tinuruan na ako ni GMD Eleanor kung paano po magkaka-income dito sa lifestyles. So ikaw ba, kung ikaw ngayon na nakinig, ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka nandito pa rin sa lifestyles? Nung pumasok ka ng lifestyles, ano bang unang-una na gusto mo? No, of course, lahat tayo, we need money, right? Pero saan ka ba ngayon? Sa level mo ngayon, kung anong ilang months ka na sa lifestyles, is ilang years ka na dito, saan ba nakafocus yung puso at isipan mo? No? So, ito kasi bakit ko nilagay ito sa slide? Kasi minsan yung mga distributor, bakit po sila nawawala? Bakit po sila naglaylong? Bakit po hindi lang naglaylo, hindi nawawala? Bakit po nag-transfer sila ng ibang network marketing o yung iba kung saan na nagpunta? Bakit? Kasi minsan po pag ito nakafocus na sa pera at natingin mo, hindi ka na kumikita sa lifestyles, talagang mag-i-stop ka. Talagang magta-transfer ka. Lalo na pag sinabi, lalo na pag nabanggit na wala ditong maintenance, wala ditong qualify, no? Ang hirap kasi alam mo, pera-pera lang ang nasa isip eh. Sana at kailan ba hihinto yan? So, you should not focus slowly on earning money and as your primary motivation for work or doing your mission.
Kasi yung sense of purpose, ay nawawala. Yung gusto ng Diyos para sa iyo ay mawawala. Kasi puro-puro na lang pera ang nasa isip mo. Yung focus on making money. Kaya pag walang benta, pag walang sign up, pag walang ang tawag diyan yun yung bago, walang sign up, walang benta, pag nag-stipi, pag nag-mission, puro rejection yung nakuha niya, yun doon talaga magi-stop ang isang distributor. So, ang bilis-bilis magdesisyon. Ayoko na. Hindi ko na, ayoko na dito, hindi na ako kumikita. Kumusta? Huwag naman sanang ganyan, no? Pero kayong nandito, itry nyo ulit. Focus on passion. Focus yung passion. Focus on helping people. Yung tinatawag natin na amari severi. Ano po ba yan? It's love and serve. Because if you have the love of serving people, if you have, sandali lang, pumasok yung apo ko. Okay, if you have the love, if nandun yung passion, yung interest, yung dedication, alam nyo ba, kahit wala kang benta, kahit wala kang ang sign up, tuloy-tuloy yung ginagawa mo kasi hindi po ikaw napapagod. No? Focus on passion. Love what you do. Dapat ang mga ginagawa, nagbibigay sa iyo ng saya. Nagbibigay sa iyo ng joy. Kasi yung joy, hindi mo mabibenta yan, hindi mo mabibili yan. Nagbibigay yan ng energy sa iyo. Positive feelings, no? Pag nandyan kasi yung passion, grabe yung positive, yung enthusiasm, no? Nandyan. Making your work or activities more fulfilling and meaningful. Yung eagerness to work, gustong tumulong sa tao, gustong tumulong sa downline, hindi iiwanan yung downline. Pag nandyan po, alam ko po nakakatulong po talaga yan para ma-stabilize yung organization mo. No, and ano pa, interest and feelings, no? Curiosity above something. Dapat yung hunger to learn. Ikaw ba, are you hunger to learn? Are you hungry? Hungry ka ba para matutunan lahat ang meron dito sa lifestyles? Kung ganyan ang isang distributor, present talaga yan sa lahat ng trainings. Hindi po nag-a-absent yan. Pag nalaman niya kung kailan yung schedule ng RLT, kukuha agad ng plane ticket yan para mas mura at makapunta. Yes or yes, no? Lahat ba na nandito na taga Cebu, taga Pilipinas, may mga ticket na ba kayo para sa RLT at saka SLT natin with JMD Malu and JMD Ramil? So kung meron na, congratulations, no? So, dadalhin yung sarili sa training at dapat, no? Pag nandyan ka na sa training, pag uwi mo, i-apply mo lahat yung mga natututunan mo doon. Yes or yes? And dedication, commitment, committed. Pag dedicated kasi ang isang tao o ang isang distributor, consistently, he or she is consistently put in effort, time, and energy, demonstrating perseverance, and of course, a strong sense of responsibility, no? Sino bang pwede kong example dito yung sa focus on passion, interest, and dedication? No, ang pwede kong masampulan, nandito siya ngayon. Of course, GMD Susan, no? She's my superpower leg GMD. Alam niyo ba, hindi mo na maano kung gaano yung she's really passionately doing this mission. She has everything in life. No, she's a very dedicated person, and yung interest na yung eagerness to learn nandyan sa kanya kahit GMD pa po siya, no? Kaya ako as GMD upline talagang nai-inspire po ako kay GMD Susan, no? At ang dami-dami pang GMD na nagpapa-inspire sa akin. We have of course GMD Miles, no? Ibang-iba na rin siya ngayon kaysa noon, di po ba GMD Miles? No, so yun yung sinasabi natin, when passion, interest, and dedication works, of course, expect a masterpiece, no? Number 2, emphasize other aspect as work. Personal growth. So self-improvement. How can you give, no, if you don't have?
Tama ba yan? So, pag sinabing how can you give if you don't have, ikaw ba ngayon as distributor, alam mo na ba ang mga system na ginagamit natin? Ikaw ba personally, nagbibigay ka na ba dyan doon sa mga downlines mo, no? So, self-awareness, understanding one's strength, weaknesses, of course, values and goals, no? Skills development like yung mga trainings, practice, and many more, dapat ginagawa mo po yan for your personal growth. Para po ikaw ay yung the best version of yourself, no? Pag alam mo kasi yung mga bagay na yan, natutunan mo yan, sigurado po ako, pwede mo po yan maipasa doon sa iba. Letter B, learning opportunities. Dapat, ano bang dapat? Dapat palagi kang gutom sa mga trainings, no? Always give spare or room for improvement, no? Hindi yung wag ka sanang Aiki. Sino po ba si Aiki? I know everything. Hirap po 'yan pag ikaw 'yon. Pag ikaw ay ganyan na klaseng distributor. Lalo na sa lifestyle business natin. Yes, this lifestyle business is a very simple business. Yet this is not an easy business, no? So, dapat equip ka. Dapat lahat ng skills na master mo na. Lalo na pag sinabi sa'yo na, oh, kumusta na yung 263 list of people mo? Ay, GMD, tapos na po, ubos na po siya. Kasi pag ubos na po yan, dapat meron pa kayong dapat i-master. Yung tinatawag natin yung master sa prospecting, no? Kasi sa master, yung prospecting kasi meron tayong tinatawag na waiting prospect, meron tayong working prospect, meron tayong yung referral, at saka yung door knocking prospect. So dapat alam mo yan na dapat ma-master mo yung prospecting para hindi po kayo napapagod or naluya, no? Letter C, contribution to society. A lifestyles as lifestylers, your contribution is to help talaga. Dapat 'di ba yun yung contribution natin eh. As we help people, we become an evangelizer. Alam niyo ba yan? Kapag ikaw ay tumutulong, nagiging evangelizer ka, no? Remember, dala-dala natin yung intra, dala-dala natin yung opportunity. Dapat ikaw ay isang visionary din. Hindi lang yung nagmi-mission ka. Dapat ikaw ay missionary din. Gaya po ng asawa ko, si NMD Donald. Alam mo, yung mission, yung vision niya, hindi lang para sa mga mahirap, pwede rin sa mga mayayaman, yung may maraming pera. Kasi ang iba, nag-aano na lang sa hospital pag marami kang pera, sabi nila, yung intra daw para lang sa mga mahirap. But hey, hindi po yan. Yung mission po yung vision po ng asawa ko na 3 to 5 years from now or 10 years from now, alam po niya na bawat bahay po ay magkakaroon po ng intra para ang pamilya ay magiging healthy at yung mga mahihirap ay yayaman. Yes or yes? No? So healthy tayo, mayaman tayo, yun yung contribution natin sa society, lalo na pag hindi mo itatago kung ano yung kagalingan na natanggap mo sa paggamit mo ng products. Yes or yes, no? So kami we do extra mile. Ang dami namin ginagawang mag-asawa. Yung contribution namin is nag-educate po kami tayo, lahat tayo, alam ko. We educate people how to fight body pollution, no? So before the evangelizer, they bring their selves. Yung sarili lang nila ang dinadala nila. But now, as new missionaries, we bring God's word, we help, we give, plus of course with our products, no? So dapat we have to do extra miles, we have to do extra service. Kung sa tingin ninyo parang hindi naman siya na ano doon sa products, maybe yung spirit niya ang kulang. So kami, nagdadala po kami ng pari papunta doon sa pasyente namin, confession, tapos meron counseling, and later makikita namin na gumaling po yung tao. No? So that is our contribution to society. How can we grow? How can we how can we give, no? So letter D, building relationships.
Building relationships, this is an attitude business. Yes or yes, no? As distributors, you should have a heart to listen. Ano yung tatlong letter na nandyan sa heart? It's E-A-R, ear. So dapat meron po tayong tainga na nakikinig sa lahat, lalo na sa mga downlines natin. Hindi po yung GMD ako, upline ako, dapat ako lang ang pakinggan. Hey, it's vice versa po. Dapat downline makinig sa upline. Upline, you should have a heart also to listen to your downlines. Yes or yes? No communication, importante yan para walang misunderstanding. Trust and reliability, building confidence and security. So pag may i-share sa iyo yung downline mo, wag mong ipagsasabi sa iba para po mafe-feel naman niya na secure po siya doon sa mga sinishare niya na problema sa iyo. Okay? Empathy, respect, and appreciation. This is very important. Dapat i-applause, no? Palakpakan mo yung mga downlines mo na na-promote. Kaya ako isa din sa bagay na gusto kong i-share sa inyo. And alam ko marami na po rin nagpa-follow sa atin. Every after cut-off po, talagang ni-recognize ko po lahat ang mga downlines ko. Kahit po independent distributor po, meron po silang sarili nilang poster, yung mga independent distributor. Meron din po akong sarili kong poster. Ako po ang gumagawa niyan ng mga direct distributor. Yung mga nari-ED naman po, nari-RD, ginagawan ko din po sila ng poster. Sa tingin ko po, nakakatulong po siya. No? Para po ma-feel nila na they're very important. And sabi nga nila, paano ko daw ginawa yan? Nagdadagdag lang daw po ng trabaho yan. Actually, hindi po. Minamanage ko po lang po yung time ko. Pag wala po akong ginagawa, gumagawa lang po kasi may sarili na po akong templates. So maganda po 'yan na sila nafi-feel nila na na-recognize po sila yung effort nila kasi hindi po madali yung pag-re-ED. Hindi pag-ED ka tapos gusto mong mag-executive director 6 qualified leg power leg tapos hindi mo na hit tapos nakikita mo yung downline na yan talagang nagsusumikap tapos ano siya, yung na-promote, na-re-ED siya, i-recognize mo yan, nakakatulong po yan, no? So, enjoying the work itself, meaning the passion. Kasi sabi nga nila, if you know your passion, you will not get tired of support like, yung support mo sa downline, pag nandyan yung passion, hindi po kayo napapagod, no? Give trainings to the team, less complain. Yan po yung maganda. Huwag sana complain ng complain or maganda pag wala talagang complain, no? Kasi ibig sabihin na pag hindi po kayo nag-complain, nag-i-enjoy po kayo sa ginagawa ninyo. So ikaw ba ngayon na nakinig, na-apply nyo ba yan? No, happy ba kayo na nagawa yon? So ito yung goal natin. Alam nyo ba na i-sum up natin lahat yung mga nabanggit ko. Meron po kasing mangyayari eh. Freedom po yung goal natin dito. Ano yung goal natin? Passive income. So paano ka ba magkakaroon ng passive income kung yung distributors mo, yung downlines mo nawawala? Paano ka ba magkakaroon ng sunod-sunod o malaking passive income kung yung organization mo hindi stable? No? So, financial freedom by having a huge continuous income. Income that will still be there even if you are not working on your business anymore. Like when you were leveraged. So, next slide, GMD. So, leveraging kasi is the secret of the rich people. Tama po? So, pag hindi po pala tayo na leverage, wala po tayong passive income, yun po yung mangyayari sa atin, no? Kahit po hanggang sa last breath po natin, magtatrabaho po tayo, no? So, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Yes or yes? So, next, GMD. So, promotion. Dito't lahat nag-umpisa sa promotion. Pero guys, promotion is, mere promotion is not the answer. It is the promotion. Dapat, it is the promotion with structure. No? Maganda yan. Unang-una naman talaga, kailangan naman talaga na i-promote natin yung sarili natin. And after that, tuloy-tuloy mo lang. Pero ito nga yung sinasabi dito, pag promotion, after the promotion, walang structure, mawawala din po yan. No? So, next GMD. So, how to build it?
paano ba ma-build yung promotion with structure? So after your promotion, huwag kang matutulog. May trabaho ka pa na gagawin. How to build it? Paano? Well, your job is to find your to find your trainable six. So, check the list who is your power leg. Tingnan mo ngayon, after ng training, i-open mo yung PBC mo, isulat mo lahat doon, sino ba yung power leg ko? Sino ba yung power leg ko noon na natutulog na ngayon? Balikan mo na siya ngayon. I-apply mo na ngayon yung narinig mo kanina na yung communication, bisitahin mo siya, tingnan mo, kunin mo yung list of sponsorship niya, um, mag-dine out kayo, tingnan mo kung anong po pwedeng gagawin mo doon sa power leg na yan. Tingnan mo kung bakit po sila natutulog. Ano po ba ang problema? Ano po ang nangyari, no? So, how is the structure built? Yes po. Focus to be duplicated, no? So, yun yung sinasabi ko kanina, draw your list of sponsorship, i-check mo yan, tapos i-focus mo lahat kung sino yung natutulog na. And then again, pag nakuha mo na siya, nabalikan mo na, focus to be duplicated. So duplication, remember guys, duplication is the cornerstones of network marketing. No? So, paano ba yan? Next, GMD. So focus on duplication. If you learn the power of duplication and how to duplicate serious business builders, then your business will have no limit. So pag sinabi nating no limit, kagaya na rin tayo halimbawa nila GMD Peng na kahit 6 months pa sila wala sa Pilipinas, meron at meron silang income. Si GMD Eva, saan ba siya ngayon? Dahil na-duplicate si GMD Eva, nandun siya, nanood ng Olympics, but still, tingnan nyo lahat ng mga downlines niya ngayon, nagtatrabaho dahil dito sa duplication. So next slide please. Next slide is ito. To duplicate, leadership is a must. Number 1, blend. Get the hang of it. Learn the skills that are needed to. No, blend. Get the hang of it. Integrate yourself into an activity or skills until you become familiar with it and can perform it comfortably and effectively. So ito yung 6 steps natin sa system. Makikita natin yan kahit saan. Ikaw ba, ginagawa mo ba yan, getting started? So kung yung downline na binalikan mo, pag natutulog siya, balikan mo ulit. Ibigay mo yung getting started, tapos iset nyo yung goals, and then pag hindi na siya nagamit ng product, tell her or him to use the product again. Tapos contact list, your best business asset. Tingnan nyo yung mga list people, kunin mo ulit yung list of people niya, tapos iset niyo yung appointment para mapuntahan yung tao na yan, and share the opportunity, and of course be a core distributor. Yan po dapat yung unang gagawin pag gipukaw nimo katong distributor, no? So number 2, duplicate the passion. Next, GMD. Duplicate the passion. Replicate the enthusiasm, the energy, because energy is money, no? Ano bang meron sa mga GMDs? Dapat yun yung i-duplicate mo. Yung maganda nila, yung mga ginagawa nila na trabaho, yung motivation nila. No, once motivated ka kasi, it fuels your passion again, no? Dapat maintain ka sa trabaho mo, na nakita mo yung mga uplines mo, dapat yun yung i-duplicate mo. Paano ba sila magtatrabaho? Ilang oras ba sila nasa field, no? Yun dapat ang gagawin. And emulating their behavior. Emulating their behavior, adapting similar attitudes. Positive. Wag yung lahat na lang i-feed mo sa isip mo, puro negative. Hindi ko kaya GMD, nag-STP ako, wala din naman. Wag yan. Alam nyo ba kung anong meron ang mga GMDs? Kahit na-reject pa sila na-reject, nag-i-smile lang po yan. Minsan nga sasabihin pa namin,
reject pa more, no? Rejection pa more. Dapat ikaw, distributor, ganun ang ginagawa mo. Dapat ganun ang feeling mo, no? So, emulating their behavior, yun yung sinasabi ko, no? Work habits, approaches that reflect their level of commitment. Yung mga GMDs kasi, committed po kami sa lahat ng bagay, no? Committed kami sa lahat ng bagay. Saan kami committed? Committed kami na mag 1 million, 2 million, 5 million. Committed kami doon sa trabaho namin everyday na kahit wala pa kaming boses. No, talagang nagsusupport. Committed kami dyan. Kaya wag ninyo kaming husgahan, wag ninyo kaming i-question, kasi ang may kulang dyan, kayo lang din. No, follow the system. Do it with passion. Jumpstart, that is the skills. Show the plan, that's the action. In DSO, mindset training, new distributor success orientation. That's the mindset. Ibigay mo yan sa downline mo kahit regional director ka pa. Matuto ka na dapat niyan. Alam mo kung bakit? Kasi yung distributor na sinamahan mo, na-reject yan, maya-maya pag-uwi niya, hindi na yan magla-lifestyles dahil na-reject siya. So wag mong hintayin si GMD na magbigay ng DNDSO. Dapat ikaw, regional director ka o direct distributor ka, dapat marunong ka na niyan. Yes or yes? Number 3, model. Magis is the best word that would describe a role model. Latin word, no? Latin word po yan. The one who can do more. No, be more. Ano yung be more? Focus on personal growth and self-improvement. Yun dapat ang modelo. Do more. Encourages taking action and pursuing goals with greater intensity and commitment. And live more. Experiencing life to its fullest, includes finding joy in every moment and making meaningful connections with others. Yan po dapat ang isang leader. Number 4, give allowance for mistake. Ano po to? Accept the errors and mistakes are natural part of learning and growth. It involves understanding, forgiveness, learnings, support, and patience. You can, by giving allowance for mistakes, you create a more supportive and resilient environment with continuous improvement is encouraged. No? So are we learning? Are we learning? Yes or yes? So number 5, we're almost done. Choose, choice, and chance. If you work hard on your job, you can make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Ano pang sunod niyan? Ito. Life is about choices and chances. You make a choice and take a chance. Now, while you can make informed decisions to guide your life, random events also play a role in shaping your experiences and outcomes. Balancing the two choices and chance, involves making thoughtful choices while being adaptable and resilient in the face of chance occurrences. Kung lahat ng mga natakol natin ngayon, guys, lahat ng mga narinig natin ngayon, pag i-apply natin yan, your path to GMD is at stake. Your progress or opportunity towards achieving your goal to become GMD is in jeopardy. Kailangan lang talaga ng massive actions, decisions, or circumstances could significantly impact your ability to reach this GMD goal. Yes or yes? So,
ito yon yung pinakamaganda sa lahat at pinakagusto ko. Lahat na ibigay na natin. You can only reach to this or reach your goal as GMD if you are always connected to the source, which is our God. Relying on God is the only source gives you access to all good things. Guidance, dapat po, hingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Ano po ba ang pwede nating gawin? Kumusta po? Tingnan niyo po yung mga downlines niyo ngayon. Kumusta po? Tingnan niyo po yung mga legs ninyo. Are they still working? Power leg pa rin po ba sila? Kung hindi na po yan, you have to connect to the source. Hingi po tayo ng tulong kay sa Panginoon. Kasi dadaan po tayo lahat niyan. But alam nyo ba kung nandun na kayo sa tuktok, na sa feeling ninyo, hindi ninyo kaya. It is now your breakthrough. Yun na po yun. Kung anong meron na challenges, meron ka ngayon. Hayaan mo lang yan. Binigay yan ng Panginoon sa iyo. Kasi alim niya na hindi na kayo connected sa Kanya. Please connect to the source. Huwag nating kalimutan na siya at siya lang po ang may alam sa lahat ng mga bagay. Rely on God's mercy. Guidance. Ask Him guidance. Strength. Hingi po tayo ng strength kasi hindi po natin kaya lahat ito. And of course, ask God's support. Provision. Alam naman natin, God provides everything, whether it's material, emotional, or spiritual, purpose and meaning. Okay? So I think I'm done. And nag-umpisa naman po tayo sa ating affirmation. I want everyone, please read this with you, from your heart. Alam kong maiiba ka na ngayon at alam ko gustong-gusto mo na magkaroon ng stable organization. Let's say this. I am committed to being a better person today than I was yesterday. Better thoughts, better decisions, and better actions. I am GMD, whatever it takes, whatever you do it in all for the glory of our God. Yes or yes? I think I'm done. I hope I can serve you. And thank you so much. Thank you, and to God be all the glory. Yes, thank you so much, GMD Blanca. Parang tinutusok yung puso ko ngayon. Pag si Lord talaga ay pumasok na sa puso mo, natin lahat, no? Siya talaga lang naman ang source ng lahat ng na meron tayo ngayon. The air we breathe, the opportunity that we have, the people surrounding us. Pag na hawakan mo talaga na andyan si Lord sa sentro ng buhay mo, talagang magagawa mo ang lahat ng ito, whatever it takes in the service para sa Panginoon. 'Di ba? Ang sarap ng feeling. Pwede bang makita mga comment diyan na, yes, thank you Lord. Yes, thank you Lord. Patingin nga. I'm so humbled. Thank you so much, GMD Blanca. You always inspire us. Grabe, no? So ito na ha. Do whatever it takes para maging GMD kasi this is a very purposeful way of our existence in helping the mission sa lifestyles where we help people live better every day. Congratulations everyone. Alam kong may mga bit-bit na kayo mga nuggets ngayon of wisdom kasi when wisdom really comes in, everything falls into places. Congratulations, GMD Blanca. Job well done. And thank you so much for saying yes sa akin. Thank you talaga. I love you, GMD. Thank you, Miss Mai Javier. Thank you to all our distributors. I don't know why I'm crying because I'm so touched talaga sa topic. At sana po talaga i-embrace natin talaga ang mission ng Lifestyles. Thank you and to God be all the glory. God bless everyone. Pwede ba tayong mag-picture? Pwede ba natin makita ang lahat na mag-picture tayo? Sige, Jen. Okay.
Pati, hi, IMD Michelle. Naku, magandang dilag. Aloha! Bini-bini. Congratulations, Aloha! TNB Paano ba Blanca! ito? Paano gawin ito na marami akong makita? Hindi Thank ko you alam sa to eh. lahat. Umabot pala tayo ng 75. Oo, praise God. Thank Teka, you, thank gallery. you. Ayun, I can see. Page 1. Hi, Mia. Hi, GMD Thank you, Wilma. Ang dami DMPs. natin. Yay. Teka We're lang ha. Let's take a picture. Ready? Smile. First thank one. 1, 2, 3. Wow. All right. Next. Ready? Okay, with Jessica. 1, 2, 3. And on the third, one more time. Dami. Thank you, Lord. thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. Praise Thank you. you, Lord. Thank you. All right, Thank you, so everyone. Thank you. Thank you, Gemdi Ma'am. Thank you, congratulations. Ma'am. Let's do the Mamay. mission, Thank you, okay? thank you. Thank you Yes, po. Thank you so yes or much, yes? everyone. Tutunan. Thank you po. Naiyak din si Jean. Nag-iyakan na lahat. Oh, let's do the mission, ha? God Let's bless and we mission love by you heart. guys. Salamat Fight, po. fight, fight. Thank you Bye, po. Aloha, ohana. Salamat po, Jeffrey. Ma'am Bye. Michelle, thank you, Ma'am Michelle Kakayuri, nandito siya. Hi, Thank hi. you po. Thank you so much, GMD. You Congratulations. din. Thank you, Hindi ko Gemdi alam paano Blanca. mag-stop. Hindi ko din Thank you, alam. Gemdi GMD Mike. Blanc, i-ano nyo na po yung end. Ayan. Peace, Mike. Mike. Yan. Thank you Mike. so Thank you. much. Thank you so much po. Thank you. Teka, teka. And, And the call po. No, Mike. hindi ko Yan. alam. Teka lang. Kanya doon. Ah,